My name is Maria Juana, and I'm a foreigner in Western Australia. Foreigner. Oh yes, today let's talk about Visa 482 at kung ano-ano ang mga pinagdaanan namin para makakuha nito. Dumating kami dito noong May 2024 and we have been living here happily most of the time since then. Most of the time lang. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon ay happy kami. Dumaan din kami sa maraming pagsubok at kalungkutan simula nang dumating kami dito sa bansang Australia. Pero that's a story for another day. Ano ba yung Visa 482? The Skills in Demand Visa or Visa 482 is a temporary visa that allows employers in Australia to sponsor skilled workers overseas kasi kailangan nila ng mga empleyado. So ano ba ang skills ko? Maliban sa pagiging kuripot ay parang gusto ko na lang talagang maging Disney princess. Buti na lang talaga at ang magaling kong asawa ay may skills sa pangungutang. Pag-iihaw pala. Umalis ang magaling kong asawa patungong Australia noong October 2023. Siya ngayon ang naging dahilan kung bakit ako at ang mga anak ko ay nagkaroon ng Visa 482. Pamuramig extra rice. So, sino ngayon ang nag-process ng visa ng magaling kong asawa? Eh di, syempre yung employer niya. Paano naman yung visa namin ng mga bata? Well, minabuti ng magaling kong asawa na lumapit sa isang immigration agency. Hindi daw kasi siya confident na mag-DIY at baka raw masayang lang ang aming pera at panahon. Kaya, mas minabuti niyang humingi ng tulong sa mga experts. So, magkano ba ang ginastos naming pamilya para makakuha ng visa? Here's the breakdown of our expenses. Number 1 is the professional fee, which is 2,500 Australian dollars. Ito yung bayad sa agency. Main applicant fee, which is me, $3,035. Para sa mga bata naman or dependents under 18 years old, $760 multiplied by 4 kasi 4 yung anak namin. Surcharge na 1.4%, which is equivalent to 85 and 5 cents. And that is a total of 8,660 and 5 cents. But wait, there's more. May tax pa yan na $250. Kaya yung final answer ay 8,910 and 5 cents yung aming nabayaran. So, gaano namin katagal inipon ang perang to? Siguro mga 5 minutes lang. Wow, hamburgera. Just kidding! Wala talaga kaming ipon kasi nga marami kaming utang sa Pilipinas. Yung sahod ng asawa ko ay napupunta lang pang bayad ng utang niya. Pero buti na lang at nagbibigay naman ng financial assistance ang employer ng magaling kong asawa sa mga empleyado nilang mahilig sa extra rice. Kaya't sila na ang nagbayad ng lahat-lahat kapalit ng puso at kaluluwa ng magaling kong asawa. Joke lang. Naka-salary deduction siya sa loob ng 1 taon. Mabuti na lang talaga at may ganitong promo yung employer nila. Dahil kung hindi, baka abutin kami ng 5 taon bago kami maging foreigner Foreigner. sa bansang Australia. Anyway, ano-ano naman ang mga documents na hiningi ng immigration agency para ma-process na nila yung aming visa application. Para sa main applicant, which is me, nagbigay ako ng passport, PSA marriage certificate, updated SSS beneficiaries kung saan nakalagay ang pangalan ng asawa ko at ng mga anak namin, NBI clearance, statement of relationship, isang sulat kung saan mo isinasaad kung paano kayo nagkakilala at kailan ng iyong magaling na asawa, kailan kayo ikinasal, kailan kayo bumuo ng pamilya, kailan kayo bumili ng sofa, bahay, lupa, bakit mo siya minahal, anong nagustuhan mo sa kanya, at kung ano ang plano nyo sa future. Maalaala mo kaya? Nagbigay din kami ng statements of household chores. Dito mo naman ikikwento kung paano kayo nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Nagbigay din kami ng joint financial document, which is our joint bank account statement. We also provided a ton of photos that was taken by us ever since kinasal kami ng aking magaling na asawa. We've been married for more than 10 years. So yung mga pictures na binigay namin ay pictures from our wedding, reception, pictures with birthdays, mga travels namin together, pictures nung nanganak ako, first day of school ng mga kiddos, pictures with friends and families during events or gatherings. For the past 10 years, the more photos, the merrier. At dapat may nakalagay na month at kung anong taon nangyari ang picture na yon. For the dependents naman, ibig sabihin yung mga anak mo who are 18 years old below, we were asked to provide the following documents.
passport, PSA birth certificate, at proof of enrollment. Since nasa public school yung mga anak namin, wala silang school ID. Kaya humingi na lang kami ng proof of enrollment sa school admin. After we have provided all the documents that were required of us by the immigration agency, ay saka pa kami nila binigyan ng clearance para makapag-medical exam. For the medical exam, we spent 26,500 pesos for me and for my 4 children. So gaano naman katagal bago na-approve yung aming visa? The results came out 30 days after kami na-lodge. Sa kabilang banda, my husband's visa took 31 days bago lumabas yung resulta. When our visas got approved, talagang sobrang saya namin and we feel so blessed and thankful na hindi ganun katagal ang inantay namin para ma-approve yung aming visa application. It also meant that we are now moving on to our next life in the land down under. More than 10 years ago, my husband and I only want to live a good life in the Philippines. Kaso parang sobrang hirap abutin ng buhay na yun. Sinubukan naming magnegosyo at magtrabaho ng maayos para umasenso, pero instead ay nalubog kami sa utang. Utang ang dahilan kung saan ngayon nasan man. Through God's grace, we are here now and we are so thankful for guiding us kung nasan man kami ngayon. Anyway, that's it for today's video. I hope you like and share. At mag-subscribe na rin sa aming YouTube channel. We also have our Facebook page with the same name, kaya utang na loob. Anyway, hanggang sa muli, paalam!